morning. Good morning. Thursday morning. At 9 o'clock. So, yun nga mga kababayan. Kumusta po kayo? Kumusta? How are you everybody? Thank you for always watching my video. Dumadami po ang viewers natin. Salamat ng marami sa mga blessing, sa mga sumusuporta at naniniwala sa mga kwentuhan natin. So ayun nga mga kababayan, itong kahapon papakita ko sa inyo ang video kung anong nangyari sa lakad natin. Ito po, panoorin natin. Tara, samahan nyo akong pumunta dun sa kung anong may o-offer nila sa atin. Dasal muna tayo. Ayun mga kapatid, mga kababayan, tapos na ang meeting ko dito sa restaurant. Di nga ako nagkamali, inoperan ako ng trabaho as a assistant general manager, which is again, ang trabaho ko dito magiging base sa restaurant. So, nakipagkasundo ako sa kanila na bigyan nila ako hanggang bukas para, of course, kailangan kong i-ano yung ang desisyon ng aking mahal na asawa. Hindi tayo makakapag-desisyon na walang approval ni Mrs. Maganda naman yung pair ang offer nila as a general manager. Hindi natin expect na mabibigay nila ang gusto natin. Nag-halfway kami. Kagandahan doon dahil nga restaurant, kasama tayo sa tippings. Hindi ko may bibigay sa inyo ang exact amount na of course confidential yon. Fair sa position, assistant general manager. Hindi tayo, of course, sabi ko nga sa kanila, it's a fair offer, and also tinanong ko kung magkakaroon ng increase every year. Of course, I know it depends on our performance bago tayo magkaroon ng ano. Mayroon din silang 2 weeks vacation. Of course, normal sa Canada yon, 2 weeks vacation. Ang biyahe natin dito from sa 20 minutes, pero kailangan natin gawin na mga 35 minutes kasi hindi natin masasabi ang traffic, lalo na pagka afternoon duty or morning duty tayo. Hindi natin masasabi kung anong oras sila anong oras tayo makakarating. Kino-consider din natin ang traffic. Maganda ang offer. Titignan ko ang magiging decision ni Mrs. Of course, hindi lang tayo nakiusap ako sa kanila na bigyan nila ako hanggang bukas. Pipirmahan at magde-decide akong tatanggapin yung offer. So doon na muna tayo mga kapatid. Sinabi ko lang kung anong mag-offer sa akin para at least updated kayo. Let us see. Pinapa-start nila ako October 2. So mayroon pa tayong 2 weeks. Kahit naman sign natin to, once na nagkaroon tayo ng pagkakataon na anong tawag doon, nagkaroon pa ng ibang offer, pwede naman natin siyang i-decline. Pero of course, respect ko rin sa kumpanya. Hindi naman tayo balahura. Inano natin to, kailangan natin mag-commit. Maganda ang patakaran nila. Magta-training ka ng 2 weeks mayroon silang 90 days probationary. Of course, titingnan nila yung performance mo. Tapos yung 6 weeks na training mo,
in between sa mga department, kitchen, XO, tapos service, kung paano tayo mag-service. Kung hindi naman tayo hindi naman tayo tawag doon, hindi naman tayo bago sa service nila sa restaurant. Alam natin ang iba-ibang service. So hanggang dito na lang. Tutuloy ko bukas tong balag na to. Tingnan natin ang desisyon ni Mrs. Thank you very much mga kababayan. Yan po nangyari doon sa pagpunta natin sa trabaho magiging trabaho natin. So good news po yan. Napaka very good news po. So mamaya ihatid ko sa kanila. Sabi ni Mrs. Kunin mo na. Sabi niya ganyan. So may green lights na tayo kay Mrs. to go ahead sa trabaho. So pinapag-start nga ako ng October 2. Mag-aano muna tayo, siyempre training muna tayo. Training tayo sa restaurant. 6 weeks yun, 6 weeks na training. So after that, tsaka umpisa na ng 3 months probationary natin. Lahat naman ng dito 3 months probationary, ititignan yung i-evaluate yung performance mo. So hopefully hindi naman tayo nagmamayabang kahit na marami tayong experience. Pagka dumating ang pagkakataong ganitong nagtatrabaho, may bagong trabaho, zero knowledge po tayo. Ilagay po natin ang pinapatraining, pinapaaral at intact natin. Again, magluluto muna tayo ng breakfast. Kahapon hindi tayo nag-breakfast. Nagyan na tayo. Kumain tayo doon sa trabaho ni Mrs. So samahan niyo ako mag everyday rotation natin. Muna natin itong niluluto natin longganisa. Actually yung mga longganisa dito hindi nila nakukuha yung mga lasa ng longganisa sa atin. Yan ang mga nakakamiss sa Pilipinas po, yung mga flavor ng mga pagkain natin, talagang authentic na yung kinalakihan natin. Nakakamiss din kung minsan nung binata pa ako nun. Yung kakain ka sa labas ng lugaw, nandun yung puto, lalo na nung naalala ko pagka lumuluwas ako ng Manila, Pampanga to Manila. Kakain muna ako ng lugaw doon sa intersection ng San Fernando, Pampanga. Tapos bago ako sasakay, bago ako makipagsapalaran sa Manila para mag-apply. Nandun pa kayo yung mga tindahan na yun. Ano lang yun parang tindahan lang siya, tapos tuwing umaga, alugaw yung ganyan, kalaki ang lugaw. Masarap po. Kasama yung may mga puto, pero nakakamiss. Yan ang almusal natin ngayong umaga, tsaka sinangag. Ito niluluwang ko pa ng sausage, yung breakfast sausage. Ang ulam natin, naka-receive nga pala ako ng mga bayan, food bank donation. Imagine nyo po, dito sa Canada,
Pagka dito ka na umaasa ng pagkain mo, wala na. Ibig sabihin, hindi ka na nakakaraos or hindi ka nakakagawa ng financial mo. Wala ka nang dumarating na financial pagka umaasa ka na sa food bank. Maganda po itong food bank. Nakakatulong sa karamihan sa mga homeless na mga tao dito sa Canada. Which is narinig ko nga sa balita, pati mga Indianong estudyante pumipila dyan sa food bank, which is bawal po yun. Tapos pinagmamalaki pa nila sa mga vlog nila na kakakuha sila ng pagkain sa food bank, libre daw. Kaya hindi natin masisisi ang mga ibang Indiano nakakapanood sa mga vlog nila, which is never, bawal po yun. Bawal kung estudyante ka. Itong mga food bank na to para sa mga yung talagang homeless na walang dumarating sa kanila. Well, yung mga homeless may mga naman sila, may mga anong tawag doon, benefits sa gobyerno, nakakuha sila ng allowance. Pero siyempre hindi sapat sa kanila yung 1 month allowance na yun. Pero ginawa ko nung nagtatrabaho ako sa hotel, yung event ng food bank all over I believe Canada, ginawa ko yun. Malaki nang in-spend nilang pera. Malaki rin na nagagawa ng mga tao dito kasi pag ganyan na organization, nakakuha ka ng pera sa gobyerno. At the same time, tumutulong sila, pero yun ang hanap buhay nila, tumulong. Pero iba naman po tayo. Gumagawa tayo ng video at kung makakreate tayo ng income, itutulong po natin. Hindi ho natin, sabi ko nga, ito ang magiging paraan natin. Itong food bank, milyones po ang ginagawa sa gobyerno ng mga to. Kasi ito ang hanap buhay nila. Mahirap nga naman sa buhay ng tao ngayon, no? Hindi ko naman to, mga food bank na to, tsaka or mga ibang organization. Of course, kailangan din nila suportahan ang sarili nila. Yan talaga siguro sa buhay. Gagawa ka ng pagtulong, pero tutulungan mo rin sarili mo. Of course, natural na yun. Pero kamukha lang naman ang politika sa Pilipinas. Tatakbo ka para gawing hanap buhay yung siguro mas piliin po natin ang mga taong nagtrabaho na sa sarili nilang pawis at mayroon silang hanap buhay talagang hindi nila gagawing hanap buhay ang politiko. Marami naman po dyan mga kababayan natin, yung mga OFW yung napayaman na nila yung sarili na, may stable na sila. Yun ang mga nai-recommend ako. Yung mga matataas yung pinag-aralan, mayroon na silang mga businesses, yun po ang mai-recommend ako. Pero pagka tumakbo ka ng election, huwag naman po natin gawing, kung nanalo tayo, huwag natin gawing hanap buhay po yung election. Yun lang po. Santabi po. Mga nakikita ko sa balita sa Pilipinas, grabe. From Senate, Congress to municipality. Napansin ko lang po, lahat po sila nag-aaway-aaway sa budget. Pagdating po talaga sa pera, no? Ba't hindi nila gawin? Ayusin nila ang bansa natin para hindi na tayo lumayo, para hindi na ako lumayo, para hindi na lumayo ang pamilya ko, para hindi na lumayo ang milyong-milyong Pilipino. Nakikita naman po natin sa barangay, sa balita, mga kababayan, awayan dahil sa pera. Awayan, gusto ng isang tao na sila'y mamuno sa pera ng bayan. Pera ho ng bayan yan. Hindi nyo dapat pinag-aawayan. Hindi nyo dapat sinosolo yan. Hindi nyo po dapat bigay nyo sa mga tao kung anong serbisyong kailangan. Kung na po yung bangayan ngayon po sa Pilipinas? Ewan ko.
Wala talaga, wala akong nakikitang, ako, as a OFW, wala akong nakikita po na kaayusan para mag-stay tayo sa Pilipinas. Hindi ko naman po minamaliit, pero sana sa awa ng Diyos magkaroon ng isang leader or mga leader na iisipin ang kapakanan ng mga taong na kung pwedeng stay na lang sa Pilipinas. Dito sa Canada, napakaswerte ng mga tao. Hindi na kailangan nilang mga ibang bansa. Manginging ibang bansa sila para magbakasyon. Tayo mga OFW takot umuwi sa Pilipinas kasi ang mahal ng buhay. Grabe. Mga kababayan, sorry. Nagiging emotional ako minsan kasi hindi ako makauwi sa sarili kong bansa. Ang mahal din po. Kung minsan ayoko na manood ng balita sa Pilipinas eh. Nakakapanlambot ang nangyayari sa mga politiko ngayon. Tingnan niyo po ang balita. Obserbahan niyo po. Awayan sa senador, kongreso, pati sa Manila. Maraming pa mga pera eh. Magdadala talaga sa pera, huwag po tayo magpakasilaw sa pera kasi ang pera po dapat ang namumblema sa atin, hindi tayo. Kasi tao tayo, mas higit tayo mahalaga sa pera. Huh? You want some apple? Yes? Okay, I'll make you some apple. Tatapos lang namin mayatid ang nanay ni Jordan, ang mami namin. So, time to clean up here. Habang nandito tayo sa bahay, mamaya ihatid natin yung ihatid ko yung kailangan kong pinamahan doon sa trabaho natin. Yung offer letter baga. I-slice ko muna ng ano. Kasi si Jordan nahilig sa susubo ng kanin sa umaga. Konti lang. Tapos yan, prutas na lang ang hahanapin niya. Dadalhin na lang natin sa ano, sa yung tawag dyan, dadalhin na naman sa daycare. Paging Mimi, we need you here in Edmonton. Kailan ka babalik? Para may kasama si Jordan. Mimi. Hirap po kasi wala talagang magbabantay kay Jordan pagka trabaho kami. Napipilitan kaming mapunta sa daycare. Kung nandito sana si Nanay Celia eh. Kaya lang. Or si Nanay Wilma. Ayan, layo nila. Maganda kasi sa mga nanay. Napapakain nilang mabuti ang bata. So daycare kasi hindi mo sigurado kung minsan pagdating ng bata may mga rashes. Hindi natin daming batang inaalagaan ng mga daycare. So, pakainin muna natin siya ng apple. Oh, Jordan, you eat your apple. Okay? Oh, what happened? Oh, give me that. Wow. Say hi. Oh, flying kiss sila. Flying kiss mo sila. Flying kiss.
Flying kiss. Ba. Hit ka muna dyan, na. At tayo magliligpit muna. At hanggang dito muna ang ating vlog, mga kababayan. At sana ay patuloy nyo kaming suportahan sa aming mga vlog, sa aking mga vlog, mga kababayan. Para salamat, araw-araw dumadami ang ating mga subscriber. Patuloy nyo lang po akong suportahan at message nyo lang po ako kung anong mga katanungan ninyo. Mamaya pupunta ulit ako doon sa at para ma-start yung mga documentation na gagawin namin. At pagdasal nyo ako, sana magiging successful tayo. At ito ang matagal ko nang hinahangad, pero kailangan namin, ang magiging namin yan, kinakausap ko si Miss kanina, mag-a-adjust kami sa mga oras namin sa pagpasok, or ako, or si Jordan. Kaming tatlo magtutulungan. Si Jayco, ako siguro mag-attend sa daycare kay Jordan. Tapos yung kuya niya ang magkukuha. At titignan ko rin kung maiatid ko na maaga yung si Mrs. At kung matuturuan ko lang magmaneho papuntang trabaho niya. Ang hirap na talaga pagkahanap nandito ka sa Canada. Talagang tinitignan mo ang mga dapat i-priority. So, yun lang mga kababayan. Sana mag-ingat po kayo lagi. Anything that you are facing challenges, please always pray to the Lord. Thank you very much mga kababayan. Have a good day or good night. Saan man po kayo naroroon. God bless everyone.